Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 5:06 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-14 sa buwan ng Nobyembre, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Sakay pa rin po ako ng radio mobile booth na narito ngayon si MCGI Charity Center sa Marikina City. At right now, marami na tayong mga kababayan na nakapila para mag-abang dito sa libreng serbisyong medikal na ginagawad po ng MCGI Charity Center dito sa Marikina City. Abangan niyo po yung update na yan mamaya po sa Good Morning Kuya. At syempre makakasama rin natin ngayong umaga ating global correspondent na si Amiel Pascual mula naman sa Daolo City, Taiwan. Amiel, magandang umaga sa iyo. Siya po ay maghahatid mamaya ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Nagpahayag ng kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakabawi ang ekonomiya ng Pilipinas sa pagtatapos ng 2025 dahil narinan niya ito sa ginawang mga hakbang ng pamahalaan. Kaugnay nito, inamin ng Pangulo na may pagbagal sa ekonomiya ng bansa. Pangunahing dahilan nito ay ang mga naranasang mga bagyo na sunod-sunod na nanalasa sa Pilipinas. Dagdag pa ang pagbabago ng estado ng kalakalan sa ibang mga bansa at isyu naman ng korupsyon sa gobyerno. Marami tayong measures na ginawa because the public spending now will be increased and to make sure that by the end of the year that the levels of public spending are according to our original plan. So, mababawi natin yung nawala sa third quarter. Hataw Balita ngayon. Ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi lamang dahil sa korupsyon ang dahilan ng paghina ng piso kontra dolyar. Ayon kay PBBM, kabilang sa dahilan na ito ay ang mga nagdaang kalamidad at epekto ng mga pagbabago sa kalakalan sa ibang mga bansa. Noong Martes, humina sa 59 pesos ang halaga ng piso kontra dolyar. Ang itinuturong dahilan ay ang paghina ng market confidence dahil sa issue sa gobyerno. You have to remember that it's not only because of these problems. Yung bagyo, yung nawala na working days na sa sa ekonomiya natin. Because of climate change. Hataw Balita ngayon. Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kansilahin ang pasaporte ni dating House Appropriations Chairman Saldico kung may matibay ng legal na basihan ba para gawin ito. Iniuugnay si Saldico sa anomalya sa flood control projects dahil siya ang dating House Appropriations Chair ng aprubahan ang 2025 national budget. Agosto nang lumabas ng Pilipinas si Saldico para sa medical treatment pero hindi pa ito bumabalik muli para sa investigasyon sa flood control projects. And the legal answer is because hindi pa nasampahan ng kaso, therefore the request for the cancellation of his passport cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. Hataw Balita ngayon. Naninindigan naman si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na hindi maaari maabsuelto sa Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa manumalyang flood control projects.
Ayon sa makabayan lawmaker, bukod sa dating House Leader, may pananagutan din umano sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Senate President Francis Escudero. Kahapon, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na maaring hindi masama sa kakasuhan ng dating House Speaker. Dati na rin itinanggi ni Congressman Romualdez at dating Senate President Escudero na sangkot umano sila sa mga anomalya sa gobyerno. Ang insertions at pag-aproba sa flood control ay ginawa ng House, ng Senate at maging ng Malacanang. So ang mga pinuno ng lahat ng yan, so yung Senate President, yung House Speaker at saka yung Presidente mismo, may pananagutan dyan. Hataw Balita ngayon. May iba pang personalidad na papangalanan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na umano'y sangkot sa malawakang korupsyon na nangyari sa flood control projects. Ayon kay ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes, kabilang sa mga ito ang ilan pang senador. Ayon kay Justice Reyes, posibleng sa susunod na linggo, ilalabas na nila ang pangalan ng iba pang senador na nadiskubre nilang may kinalaman umano sa nangyaring anomalya. October 29, 2025, nang isumite ng ICI ang kanilang interim report at recommendation sa Office of the Ombudsman kung saan kasama sa inirekomenda nilang imbestigahan at makasuhan sina Senators Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Kasama sa report ng komisyon ang natuklasang pagkakasangkot ng mga nabanggit na opisyal sa umano'y pagtanggap ng mga suhol at unwarranted monetary benefits mula sa mga contractor ng flood control projects. We will be filing at least cases at least against 3 sitting or former senators, at least 3 next week. Hataw Balita ngayon. Hindi naniniwala si Senator Amy Marcos na mayroon mga matataas na opisyal na makukulong bago matapos ang taon. Kasunod ito ng garantiyang ibinigay sa publiko ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bago matapos ang taon ay mayroon ng makukulong kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Hindi rin kumbensido ang presidential sister na kasali sa makakasuhan ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, lalo na at wala pa rin mga matitibay na ebidensyang makakapagugnay dito sa malawakang flood control scandal. Oo, hanggang sa level lang ng assistant DE, pambihira, at sa mga RD. Ewan ko, di ba yun ang sabi? Ang sabi kanina, mahaba daw yung listahan kaya hindi mabasa, pero wala pa rin. Hataw Balita ngayon. Walang nakitang ghost project sa 4 na ininspeksyong site sa Ilocos Norte si Independent Commission for Infrastructure o ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. Kahapon November 13, pinuntahan ni Azurin ang Ilocos Norte kasama ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Bahagi ito ng mas pinalawak na mandato ng komisyon na imbestigahan ang mga sinasabing anomalya sa mga proyektong pang-infrastruktura at flood control sa bansa. Ang unang site na ininspeksyon ay ang sinagawa naman malapit sa Bongo Bridge sa Nueva Ecija at sumunod sa Sinigbit Creek, Nueva Ecija. Ang pangatlo at pang-apat na site ay matatagpuan naman sa Vintar, Ilocos Norte. Samantala, dagdag ni General Azurin, marami sa mga proyektong ito ay itinayo sa isa pang mga kumpanya ng mga contractor na sina Pacifico Curly at Saras Descaya. Okay naman because nakita nga natin na among sa mga pinuntahan natin na mga projects, at least walang ghost na nakita. And then as to the standard, yun ngayon ang ipapalit natin. And yung may iwan na mga engineers dito, titignan pa nila yung mga ibang mga projects na na sinasabi nila na may mga alis na mga ghost. So the engineers will look it. Hataw Balita ngayon. Naka-standby
ang mga piskal o prosecutor sa 3 araw na itinagdang rally kontra korupsyon na isang religious group mula sa Linggo, November 16 hanggang Martes, November 18. Kaugnay nito, nakipagpulong si Prosecutor General Richard Anthony Padulyon sa National Capital Region Police Office o NCRPO kahapon. Ayon kay Padulyon, bukod sa kahandaan sa seguridad, dapat available din ang mga prosecutor sa mga posibleng ihahaing reklamo. Ang mga piskal ay inaasahan na magsagawa ng inquest proceedings kung kinakailangan. We just want to make sure that in the event there will be any forces who will try to disrupt, or to create any chaos during the said event, we will be ready to handle these cases. Hataw Balita ngayon. Formal nang naghain ng urgent manifestation sa Korte Suprema sa Senator De La Rosa para humiling ng Temporary Restraining Order o TRO na pipigil sa pagpapatupad ng umano'y warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Hiniling din ng mambabatas sa Supreme Court na obligahin si Ombudsman Crispin Remulla na isumite sa korte ang kopya ng umano'y arrest warrant na hawak nito. Sa Senado kahapon, kapansin-pansin, absent pa rin si Senator De La Rosa. Ito na ang 3 araw na pagliban niya sa plenaryo ng Senado. Kasunod ng balita kaugnay ng warrant of arrest para sa kanya. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na sinampahan nila ng kaso si Cavite 4th District Representative Francisco Barzaga. Ayon kay PNP CIDG Director Police Major General Robert Morico II, kasama ang mambabata sa 77 individual na sinampahan nila ng reklamo noong Oktubre. Ayon kay Major General Morico, ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho na mag-imbestiga at magsampa ng reklamo laban sa mga mapapatunayang sangkot sa nangyaring kaguluhan sa protesta ng September 21. But it is part ng mission ng Criminal Investigation and Detection Group to file cases, solve cases involving yung great magnitude ng mga cases such as this one. Let me just emphasize that this is nothing personal. There was a crime committed. It is a violent one. And there are police officers that were injured. There were government properties that was destroyed sa city of Manila. It is being paid by the taxes of the people. So that is the reason na we filed the cases. Hataw Balita ngayon. Ipinapa-take down o pinasasara na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang mahigit 30 website ng mga social media influencer o vlogger na patuloy umanong nagpo-promote ng illegal na online gambling. Ayon sa CICC, ilan sa mga ito ay paulit-ulit na nilalabag ang babala ng pamahalaan sa kabila ng mga naunang paalala. Mahigit sa 315 ang pinangalanan ng CICC. Bukod dito, may panibagong 78 na influencers na may posibleng kaparehong paglabag at 147 illegal sites base sa na-monitor sa online reporting sites at monitoring ng Digital Pinoy's team. Sa mga influencers, akala ko siguro nung iba, nung kinasuhan natin yung iba at saka tinake down natin yung mga sites, titigil ho tayo doon. Right now, CICC has identified a lot, more than 30 more influencers that are still promoting illegal online gambling. Hindi na ho tayo makikiusap sa kanila, dire-diretso na ho to. I-file na rin natin at i-endorse na rin natin doon sa PNP ACG for the appropriate filing of cases. Hataw Balita ngayon. Base sa inisyal na impormasyong ibinigay ng Presidential Anti-Organized Crime
Commission o PAOK, 17 sa mga inuwing Pilipino na nasagip sa scam hubs ay sa Myanmar na itinuturing na posibleng suspect sa paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act at Republic Act 8042 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act. Bahagi sa isinagawang assessment ngayon sa mga inuwing Pilipino ang patuloy o pagtukoy sa mga sangkot sa illegal o illegal recruitment at human trafficking. Samantala, ayon naman kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, umabot ng 2 linggo ang naging operasyon bago na rescue ang mga Pilipino sa isinagawang raid ng Myanmar authorities sa mga scam hub sa KK Park. Bukod dito, ibinalita naman ng National Prosecution Service na Department of Justice na mayroon ng 1,270 na mga Pilipino ang naiuwi mula sa iba't ibang bansa. As of now, they are repatriates. Kung anong lalabas po sa interview at sasabihin nila na sila yung mga nag-recruit at talagang there is deliberate intent on their part. Talagang may criminal, makita yung criminal implications sila, mga criminal acts. Doon po tayo magbabase na among them ay makakasuhan. We will provide the necessary financial and other forms of assistance such as yung employment facilitation because they do need employment alternative options. Hindi acceptable, hindi choice, hindi option ang bumalik sila to any other scam hub or any other irregular or illegal migration track or illegal activity or to become victims once again of human trafficking. We will provide the necessary employment or livelihood facilitation to them. Hataw Balita ngayon. Pumanaw kahapon November 13, 2025 sa ganap na alas 4:21 ng hapon ang dating Senator at Chief Presidential Legal Counsel na si Senator Juan Ponce Enrile sa edad na 101. Ito ang kinumpirma ng kanyang anak na si Katrina sa isang Instagram post kung saan sinabi niyang binawian na ng buhay ang kanyang ama sa kanilang tahanan, kapiling ang pamilya. Matapos ang kanyang pagpanaw, nagpahayag ng pakikiramay ang Senado at sinuspindi ang sesyon nito bilang paggalang at pagunita sa serbisyo ng dating senador. Samantala, nagpasalamat naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mahigit 50 taon ng tapat na paglilingkod ni Enrile sa bayan at kinilala ang malaking ambag nito sa kasaysayan ng pamahalaan. Ang buong UNTV News and Rescue ay nakikiramay sa naiwan ni JPE. Para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Amiel Pascual mula naman sa Daolu, City, Taiwan. Tawan, Tadyahaw, good morning sa iyo, Anet. Good morning sa ating mga kasangbahay. Nakaharap ngayon si United States President Donald Trump sa matinding batikos mula sa Make America Great Again o MAGA base matapos ipagtanggol ng Pangulo ang H-1B visa program. Iginiit din niya na kulang ang US sa domestic talent na taliwas sa paniniwala ng kanyang sariling mga taga-suporta. Ito ang umahatol na balita ni Chrissy Rosacia. Nadismaya ang ilang loyal supporters ni United States President Donald Trump matapos nitong ipagtanggol ang H-1 visa na sinasabing kailangan ng bansa ang mga may espesyal na kasanayan dahil kulang ang US nito. Inakusahan ng Make American Great Again o MAGA base si Pangulong Trump ng pagtalikod sa mga American workers. Sa kabila ng mahigpit na pagpapatupad ng visa rules kasama na ang $100,000 application fee, naka-align pa rin ang pahayag ng Pangulo sa nais ng nakararaming business leaders lalo na sa tech industry na umaasa sa H-1 visa upang punan ang mga specialized positions. Naka-align pa rin ang pahayag ng Pangulo sa nais ng nakararaming business leaders lalo na sa tech industry na umaasa sa H-1 visa upang punan ang mga specialized positions.
Sa ilalim ng US law, naglalabas ng 65,000 H-1 visas ang pamahalaan taon-taon. Dagdag pa ang 20,000 para sa mga applicants na may advanced US degrees. Sa ngayon, muling masusubok ang pagiging loyal ng mga taga-suporta ng Pangulo dahil sa kanyang mga komento. Christy Rosasia, humahataw sa balita ngayon. Libo-libong New Zealand passports ang inaasahang mag-expire ngayong buwan kung kaya't posibleng makaranas ng renewal surge sa bansa na maaaring magdulot ng delay sa proseso sa mga ito. Ito ang umahato ng balita ni Early Briones. Inaasahan ng Department of Internal Affairs o DIA ng New Zealand na magkakaroon ng passport renewal surge dahil libo-libong Kiwi ang kinakailangang mag-renew ng kanilang passport ngayong buwan hanggang sa first half ng 2026. Dulot ito ng pagpapalawig ng pamahalaan ng New Zealand sa visa ng adult Kiwi passport noong November 2015 ng 10 taon mula sa 5 taon. Karaniwang natatapos ang passport renewal sa loob lamang ng 10 araw. Subalit dahil sa inaasahang pagdagsa ng bilang ng mga magre-renew ay maaaring umabot ito sa 20 days o higit pa. Kaya naman hinihikayat ng DIA ang mga malapit nang mag-expire ang kanilang passport na magpataan ng at least 4 weeks o 20 working days sa pagpaprocess ng kanilang passport renewal. Pinagandaan naman umano ito ng DIA sa pamamagitan ng pagdaragdag ng staff at pagbibigay ng cross-training sa mga kasalukuyang employees nito. Pinapayuhan naman ng Travel Agents Association of New Zealand o TAANZ ang mga Kiwi na suriin agad ang expiry date ng kanilang passports bago maglakbay ngayong summer upang maiwasan ang mga aberya sa paliparan. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Planong magpataw ng karagdagang buwis ng Italian government sa mga low-value postal packages na galing sa non-European countries. Layo nito na protektahan ang sarili nitong fashion industry laban sa mga murang imported products na karamihan galing sa China. Ito ang humahato na balita ni Winlove Marquez. Nais protektahan ng Italy ang fashion industry nito, kaya naman tinitingnan ng pamahalaan ang pagpapatupad ng karagdagang buwis sa mga murang postal packages na pumapasok sa bansa na galing sa mga bansang hindi kasama sa European Union. Partikular dito ay ang mga produktong galing China. Ayon kay Industry Ministry Adolf Urso, posibleng ipatupad ang nasabing bagong buwis sa katapusan ng taon. Pangunahing target na mapatawan ng karagdagang buwis ay ang ilang sikat na online platforms na kilalang nagbebenta ng mga murang damit at produkto mula sa Asia. Batay sa plano ng mga namumunong partido, sisingilin ng buwis ang mga padalang nagkakahalaga ng mas mababa sa €150 alinsunod sa panukalang tinatalakay din sa European Union. Samantala, nais ni Economy Minister Giancarlo Giorgetti na bilisan ang pagpapatupad ng mas malawak na EU tax sa 2026 sa halip na 2028. Nagbabala rin ang opisyal na kailangan anyang kumilos agad ng Europe upang pigilan ang pag-apaw ng mga mura at unregulated products sa kontinente na tinawag niyang non-European aggression. Ayon sa datos ng European Union, umabot sa 4.6 billion low-value packages ang prinoseso ng mga otoridad sa customs noong 2024. Doble kumpara noong 2023 at 91% sa mga ito ay nagmula sa China. Samantala, inaasahang maisa sa Pinal ang panukalang buwis bilang karagdagang budget ng Italy para sa susunod na taon. Natuwa naman ang Federación Moda Italia Confcommercio sa planong ito ng pamahalaan na sinabing isang magandang hakbang upang matugunan ang economic at environmental impact ng ultra-fast fashion. Winlove Marquez, humahataw sa balita ngayon. Matapos ang pananalasa ng Bagyong Kalmegi, nagbigay ng direktiba si Prime Minister Pham Minh Chinh sa mga opisyal ng pamahalaan sa Vietnam na agad magsagawa ng rehabilitasyon sa mga apektadong lugar. Kasama na rin ang muling pagsisimula ng produksyon at mas matatag na paghahanda para sa mga susunod na kalamidad. Ito ang humahato na balita ni Akli Salem.
Matapos ang pananalasa ng bagyong Kalmigi, inatasan ni Prime Minister Pham Minh Chinh ang mga lokal na pamahalaan sa agarang pagpapatupad ng mga hakbang para sa rehabilitasyon ng kabuhayan ng mga apektadong residente. Binibigyang diin din ng punong ministro ang kahalagahan ng mabilis na pagbabalik ng produksyon sa mga sektor ng agrikultura, pangingisda at industriya upang mapadatili ang katatagan ng ekonomiya sa gitna ng sakuna. Hinimok din ni Prime Minister Chinh ang mga ahensyang pambansa na magtulungan sa pagbibigay ng suporta sa mga nasalanta kabilang ang pagkain, tubig, gamot at pansamantalang tirahan. Pinuri naman ng pamahalaan ang mga local leaders sa maagap na pagresponde sa kalamidad. Ngunit iginiit ni Prime Minister Chinh na dapat pang mas palakasin ang koordinasyon para sa mas epektibong disaster response. Kasabay ng panawagan sa rehabilitasyon, binigyan din ng punong ministro ang pangangailangan ng mas matibay na infrastruktura at maagang babala upang maiwasan ang matinding pinsala sa hinaharap. Naglabas na rin ng kautusan si Prime Minister Chinh na magsagawa ng assessment sa mga lugar na malubhang naapektuhan upang matukoy ang mga prioridad sa pagbangon at muling pag-unlad. Samantala, sa harap ng hamon ng climate change, nananawagan ang leader ng Vietnam ng mas inklusibong plano sa pagbangon na hindi lamang nakatuon sa pisikal na rehabilitasyon, kundi maging sa psikolohikal at emosyonal na kalagayan ng mga mamamayan. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Lumubog sa baha ang ilang bahagi ng Taiwan dahil sa malakas na ulan dulot ng bagyong Phang Wong. Nagdulot ito ng malaking pinsala lalo na sa west at southern part bago ito idineklarang isang tropical depression noong Miyerkules ng gabi. Ito ang humahato na balita. Malawakang pagbaha at landslide ang naidulot ng bagyong Phang Wong sa Taiwan, lalo na sa timog at silangang bahagi ng teritoryo. Bagamat humina na ang bagyo pag-landfall ng Taiwan noong Miyerkules ng gabi, nagdala naman ito ng malakas na pag-ulan na nagdulot ng pag-apaw ng mga ilog. Ayon sa Central Weather Administration, nakapagtala sa ilan na mahigit 700 mm ng ulan sa loob lamang ng isang araw. Nasa 1,000 kabahayan ang binaha dahilan upang ilikas ang nasa halos 10,000 individual, partikular sa mga coastal at mountainous region. Umabot sa 95 ang bilang ng mga nasugatan dahil sa bagyo at mahigit 100 lugar naman ang binaha sa buong Taiwan. Samantala, patuloy ang ginagawang repair at rehabilitation sa mga bahay na nasalanta sa Ilan at Hualien. Patuloy namang pinaalalahanan ng mga residente na mag-ingat sa maaring pagguho ng lupa dulot ng patuloy na pag-ulan. Amiel Pascual, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Dolio City, Taiwan, ako si Amiel Pascual. Magandang umaraw. Zaijian! Tuloy-tuloy ang pagsasaayos ng lokal na pamahalaan ng Obando, Bulacan sa bumigay na dike sa kasagsagan ng bagyong Uwan. Dahil sa pagkasira nito, nalubog sa baha ang ilang barangay sa Obando at maging sa katabing Valenzuela City. Sa Nestor Torres, humahataw. Sinimulan na ng municipal government ng Obando ang emergency repair works sa dike sa Barangay Lawa at Paco sa mga pangunahing proteksyon ng bayan laban sa pagbaha. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng seat pile para po tuluyan ng masarado itong nasirang dike. At sana po ay matapos ito agad na 1 linggo. Ayon sa Municipal Engineers Office, umabot na sa 130 metro ang bahagi ng dike na gumuho matapos ang malakas na ulan na sinabayan ng high tide noong linggo ng hating gabi. Ang napinsala sa amin halos lahat ng karatig barangay, magmula Barangay Tawiran, Alawa, Barangay Paco, Barangay Hulo, Barangay San Pascual at Valenzuela halos naapektuhan dahil sobrang taas ng tubig nung ito'y masira nung linggo ng hating gabi. Agad na naglagay ng sheet piles ang lokal na pamahalaan upang pansamantalang harangin ang pagpasok ng tubig sa mga apektadong lugar. Kasabay nito, nag-deploy ng mga tauhan mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO
upang tumulong sa mga residenteng inilikas at magbigay ng relief assistance. Talagang aming kababaryo, talagang maraming hindi nakakapasok. Yung mga tahanan namin, isa ako sa nilubog. Talagang ilang araw na kami lubog. Sa amin hanggang tuhod sa loob ng bahay. Wala pa rin hanggang binte ang lalim. Kasi nga, yung bukid, nai-stack yung tubig. Ayon kay Mayor Leonardo Baleda, patuloy na nakikipag-ugnayan ang LGU sa Department of Public Works and Highways o DPWH para sa mas matibay at pangmatagalang solusyon. Anya, higit 20 sheet piles pa ang kinakailangan upang tuluyang maisara at mapatatag ang dike. Dagdag pa ng alkalde, halos 11 taon na ang dike sa Barangay Lawa at Paco at kinakailangan na itong palitan ng buo upang maiwasan ang paulit-ulit na pagbaha tuwing may malakas na ulan o high tide. Kami ngayon, ang bayan ng Ubando, ay nananawagan po kay Secretary Vince Dizon na sana ang Ubando sana ay mapaglaanan ng sapat na pondo para sa dike namin na umaabot ng 925 meters. Kung ito kasi magagawa, siguro mapapanatag na yung mga kalooban ng aking kababayan. Samantala, patuloy ang water pumping operation sa mga binaang barangay upang mapabilis ang paghupa ng tubig. Ilang residente naman, kabilang sina Elma Soludario at Barangay Captain Roberto Marquez ng Paco, ay pansamantalang nananatili sa mga evacuation center area habang isinasagawa ang pagkukumpuni. Biglang lumaki ang tubig dito. Sabi ko nga sa sarili ko, ngayon lang nangyari yun. Ang bilis, hindi namin mapigil ang tubig. Kaya ang aming mga gamit, dali-dali namin inilikas. Pero yung iba inabot na ng tubig. Ngayon hanggang ngayon, nandyan pa. Kabilang sa mga apektadong lugar, ang 8 barangay sa Ubando at ilang bahagi ng Valenzuela City na hanggang ngayon ay unti-unti pa lang humuhupa ang baha. Tiniyak ng LGU na magpapatuloy ang repair at reinforcement works hanggang sa ganap na maibalik ang tibay ng dike. Kasabay ng panawagan ni Mayor Baleda sa pambansang pamahalaan na pondohan ang total rehabilitation project ng flood control system ng bayan. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Samantala, umabot naman sa mahigit 200 milyon ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng Bagyong Uwan sa Quezon Province ayon sa official partial report ng Provincial Agriculturist's Office ng Quezon. Si Japet Cablaida, humahataw. Bagamat naiwasan ang mas malalaking pinsala sa pamamagitan ng maagap na pagbibigay ng impormasyon, paghahanda at maagang pag-aani ng mga magsasaka at mangingisda, nananatiling isa sa pinakaapektadong sektor ang agrikultura sa ilang bahagi ng lalawigan ng Quezon. Because of the information na mas maaga, mostly yung mga dapat naisalba naman. Yung mga for harvest na pwede na harvest na din. So, we're just hoping na yung mga natira hindi talaga ma-hit. Sa official partial report ng Provincial Agriculturist Office ng Quezon, umabot na sa mahigit 244 na milyong piso ang halaga ng napinsala. Ang pinsala sa agrikultura sa Quezon Province ay umabot sa 43.5 million pesos sa palay, 16 million pesos sa mais, 65.1 million pesos sa gulay. Ang pinakamalaking pinsala ay naitala sa saging na umabot sa 82.3 million pesos habang 37.2 million pesos naman ang naitala sa sektor ng pangpangisdaan kabilang ang mga nasirang bangka at fish cages. We also take into account yung different stages of the commodities. Like, syempre pag bata pa, konti lang yung cost of production. Pero upon the harvest period, ang tinitingnan na namin dyan, what will be the market value? Kasi yun yung loss. And then also, different crops with different vulnerability. Like, for vegetable, kahit ulan lang yan, mga 90% yan. Ayon pa kay Mariano, sa tulong ng Provincial Agriculturist Office at Provincial Social Welfare and Development Office, pinaghahandaan na ang agarang tulong para sa mga pamilyang magsasaka at mangingisdang apektado ng bagyo.
I think kung madideclare na yung state of calamity, makakakuha na tayo ng fund. I already had the proposal to the governor. So syempre may mauunahin naman syempre yung mga shelter na mga nasirang bahay, and then after nun yung mga infrastructure ng road networks. But I think the governor will give us a sizable amount of money. Hindi man siya malahat, at least yung mga heavily affected na kailangan agad bumalik, na makakabalik agad. Japet Kablayda, humahataw sa balita ngayon. Sa gitna ng lawak ng pinsalang iniwan ni Bagyong Uwan, agarang tumugon ang provincial government ng Camarines Sur at mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak na may makakain, matutuluyan at mabibigyan ng tulong ang mga residenteng labis na naapektuhan ng kalamidad. Si Ryan Salatandol, humahataw. Mula sa relief operations hanggang sa rehabilitasyon, tuloy-tuloy ang pagtugon ng provincial government ng Camarines Sur sa mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Sa tulong ng Philippine Army at Air Force, isinagawa ang airlift operation upang maihatid ang mga relief packs, hygiene kits at gamot sa mga barangay ng Garchitorena, Caramuan at iba pang liblib na lugar na naputol ang komunikasyon at kalsada. Ayon kay Governor Luis Villafuerte, pangunahing prioridad ngayon ang pagbibigay ng mga food packs at temporary shelters sa mga nawalan ng tirahan. Tuloy-tuloy naman po ang relief and recovery efforts natin, particularly doon sa area na tinamaan talaga ng napakalakas na ng bagyo, no, sa eastern side ng Camsur, Garchitorena, Caramuan, na talagang nawash out yung mga light materials doon. Ang bilang namin, mahigit 2,000 bahay ang nasira. Sa pinakahuling tala ng PDRRMC Camarines Sur, mahigit 64,000 bahay ang mga napinsala sa buong probinsya. Higit 7,700 dito ang tuluyang nasira. Kasabay nito, nagtatayo na rin ng mga temporary learning spaces para sa mga estudyanteng naapektuhan, habang patuloy ang rehabilitation planning para sa mga paaralan at pasilidad ng pamahalaan. Sa kabuuan, umabot na sa 635 million ang pinsala sa agrikultura, 412 million sa infrastruktura at 274 million sa edukasyon. Upang matugunan ito, humiling ang pamahalaang panlalawigan ng karagdagang tulong pinansyal mula sa national government at mga donor agencies. Limitado ang pondo, so napakalaking problema. But kung ano man yung pondong natitira, humingi tayo ng tulong sa mga NGO, private organizations, lalo sa national government na mabigyan tayo ng quick response funds. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD, mahigit 231,000 pamilya sa bansa ang naapektuhan ni Uwan, kabilang ang malaking bahagi ng Camarines Sur. Dahil dito, itinalaga ang mga tauhan ng Philippine Army upang magsagawa ng clearing operations, maghatid ng potable water at tumulong sa evacuation centers kung saan nananatili pa rin ang libu-libong residente. Tiniyak naman ni Governor Villafuerte na tuloy-tuloy ang pamahalaang panlalawigan sa pagbibigay ng relief, psychological support at livelihood assistance sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng Bagyong Uwan. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Tumanggap naman ng Bundle of Joy ang 441 batang Indigenous Peoples o IP sa Carmen, Surigao del Sur. Labis ang tuwa ng mga bata sa Gabon Elementary School sa sitio Gabon sa kanilang natanggap. Pinangunahan ng Regional Council for the Welfare of Children o RCWC at DSWD Field Office Caraga ang pamamahagi. Layunin ng Project Mahandi na maabot ang mga bata sa malalayong komunidad at IP areas. Bawat bata ay nakatanggap ng personal na shoe box na naglalaman ng school supplies, laruan at pagkain. Hataw Balita ngayon. Muling binuksan naman ng Department of Trade and Industry o DTI ang kanilang Diskwento Caravan sa Plaza Mayor di Balanga sa Bataan. Layo nitong bigyan ng pagkakataon ang mga residente na makabili ng mura at dekalidad na produkto. Si Mel Aquino, humahataw.
Sinimulan itong Miyerkules, November 12 ang 3 araw na diskwento caravan ng DTI sa Plaza Mayor de Balanga sa Bataan. Ginaganap ang caravan 2 beses sa loob ng isang taon, una para sa balik eskwela diskwento caravan at pangalawa para sa pagpasok ng holiday season. Layunin ng ahensya na matulungan ang mga residente sa Bataan na makabili ng abot-kayang bilihin para sa kanilang pangangailangan. Yung mga kasama po natin nagbebenta ngayon, hindi lamang po yung micro, small, and medium enterprises ng Bataan. Kasama rin po natin yung mga MSMEs na galing po sa mga karating na probinsya katulad ng Pampanga and Nueva Ecija. Meron din po kami mga suki na dati na pong sumasali dito, yung mga nagtitinda ng sapatos from Marikina, meron din pong galing ng Rizal, iba pa pong lugar sa Manila. So, hindi lamang po ang natutulungan po natin yung mga micro, small, and medium enterprises habang nakakatulong din po sila sa ating mga consumers. So, matutulungan po natin sila sa pamamagitan po ng pagtakili po sa mga MSMEs po natin, sa mga lokal na nagnenegosyo, and at the same time po kasama po natin yung mga agricultural, mga farmers po natin. So yung City of Balanga Agri po kasama po natin at saka yung Kaanib. And then kasama rin po natin yung sinusuportahan ni Mayora, yung project Puso. Patuloy ang operasyon ng DTI Diskwento Caravan hanggang ngayong araw ng Biyernes, November 14, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Makakabili ang mga mamimili ng food at non-food items, kabilang na ang ornamental at edible plants, agri-products, bags, groceries, pasalubong items at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa ganitong paraan, inaasahan ng DTI na mas maraming residente ang makikinabang sa murang produkto at maihanda ang kanilang mga pangangailangan ngayong holiday season. Melaki nung mahataw sa balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ngayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa awit, 119 hanggang 142. Ang katwiran mo ay walang hanggang katwiran at ang kautusan mo'y katotohanan. Yan po ang mga umahataw na balita ngayong Biyernes, 14 sa buwan ng Nobyembre 2025. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Kulubong. Ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.